Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 27, Efeso. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 19 versikulo 1 hanggang 20. Habang si Apolos ay nangangaral sa Korinto, tinupad ni Pablo ang kanyang pangako na babalik sa Efeso. Siya ay gumawa ng isang maikling pagbisita sa Jerusalem at gumugol ng ilang oras sa Antioch, ang pinangyarihan ng kanyang unang mga gawain. Mula doon ay naglakbay siya sa Asia Minor, sa buong lupain ng Galacia at Phrygia, mga gawa Kapitulo 18 versikulo 23, dinadalaw ang mga simbahan na kanyang itinatag, at pinalakas ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Noong panahon ng mga apostol ang kanlurang bahagi ng Asia Minor ay kilala bilang Romanong lalawigan ng Asia. Ang Efeso, ang kabisera, ay isang mahusay na sentro ng komersyo. Ang daungan nito ay punong-puno ng pagpapadala, at ang mga lansangan nito ay dinagsa ng mga tao mula sa bawat bansa. Tulad ng Korinto, ipinakita nito ang isang magandang larangan para sa pagsisikap ng misyonero. Ang mga Hudyo, na ngayon ay malawak na nakakalat sa lahat ng sibilisadong lupain, ay karaniwang inaasahan ang pagdating ng Mesiyas. Nang si Juan Bautista ay nangangaral, marami, sa kanilang mga pagbisita sa Jerusalem sa taunang mga kapistahan, ay pumunta sa pampang ng Jordan upang makinig sa kanya. Doon ay narinig nila si Jesus na ipinahayag bilang ang ipinangako, at dinala nila ang balita sa lahat ng bahagi ng mundo. Sa gayon ay inihanda ng Providence ang daan para sa mga gawain ng mga apostol. Sa kanyang pagdating sa Efeso, natagpuan ni Pablo ang 12 magkakapatid, na, tulad ni Apolos, ay naging mga disipulo ni Juan Bautista, at tulad niya ay nakakuha ng kaunting kaalaman tungkol sa misyon ni Kristo. Wala silang kakayahan ni Apolos, ngunit sa parehong katapatan at pananampalataya ay hinahangad nilang ipalaganap sa ibang bansa ang kaalaman na kanilang natanggap. Ang mga kapatid na ito ay walang alam tungkol sa misyon ng banal na Espiritu. Nang tanungin ni Pablo kung natanggap na nila ang Espiritu Santo, sumagot sila, "Hindi pa namin narinig kung mayroong Espiritu Santo." Kung gayon, sa ano kayo nabautizemuhan? Nagtanong si Pablo, at sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Pagkatapos ay iniharap ng apostol sa kanila ang mga dakilang katotohanan na siyang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa buhay ni Kristo sa mundong ito at ng kanyang malupit na kamatayan sa kahihiyan. Sinabi niya sa kanila kung paano sinira ng Panginoon ng buhay ang mga hadlang ng libingan at nabuhay na matagumpay laban sa kamatayan. Inulit niya ang atas ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo, "Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo." Mateo Kapitulo 28 versikulo 18-19. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa pangako ni Kristo na ipapadala ang mga aliw, na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay magaganap ang makapangyarihang mga tanda at kababalaghan, at inilarawan niya kung gaano kaluwalhatian ang pangakong ito ay natupad sa araw ng Pentecost. Nang may malalim na interes at nagpapasalamat, nagtatakang kagalakan ng mga kapatid ay nakinig sa mga salita ni Pablo. Sa pamamagitan ng pananampalataya naunawaan nila ang kamangha-manghang katotohanan ng nagbabayad salang sakripisyo ni Kristo at tinanggap siya bilang kanilang manunubos. Pagkatapos ay bininyagan sila sa pangalan ni Jesus, at habang ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, natanggap din nila ang bautismo ng banal na Espiritu, kung saan nagawa nilang magsalita ng mga wika ng ibang mga bansa at makapagpropesya. Kaya sila ay naging kwalipikadong magtrabaho bilang mga misyonero sa Efeso at sa paligid nito at humayo rin upang ipahayag ang ebanghelyo sa Asia Minor. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa isang mapagpakumbaba, madaling turuan na espiritu, ang mga lalaking ito ay nagkaroon ng karanasan na nagbigay daan sa kanila na makalabas bilang mga manggagawa sa bukid ng pag-aani. Ang kanilang halimbawa ay naghaharap sa mga Kristiyano ng isang aral na napakahalaga. Marami ang gumagawa ng kaunting pag-unlad sa banal na buhay dahil sila ay masyadong makasarili upang sakupin ang posisyon ng mga mag-aaral. Kontento na sila sa mababaw na kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi nila nais na baguhin ang kanilang pananampalataya o gawain at sa makatuwid ay hindi nagsisikap na makakuha ng higit na liwanag. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay marubdob lamang na naghahanap ng karunungan, sila ay aakayin sa mayamang mga larangan ng katotohanan na hindi pa nila alam.
Siya na ibibigay ang kanyang sarili ng buo sa Diyos ay gagabayan ng banal na kamay. Maaaring siya ay mababang loob at tila walang kabuluhan, ngunit kung susundin niya ng may mapagmahal, mapagtiwalang puso ang bawat pagpapahiwatig ng kalooban ng Diyos, ang kanyang mga kapangyarihan ay magiging dalisay, madakila, masisigla, at ang kanyang mga kakayahan ay lalago. Habang pinahahalagahan niya ang mga aral ng banal na karunungan, isang sagradong atas ang ipagkakatiwala sa kanya, siya ay magagawang gawin ang kanyang buhay bilang isang karangalan sa Diyos at isang pagpapala sa mundo. Ang pagpasok ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ito ng pangunawa sa mga simple. Awit Kapitulo 119 versikulo 130. Sa ngayon ay marami ang walang alam sa gawain ng banal na espiritu sa puso gaya ng mga mananampalataya sa Efeso, gayunman walang katotohanan ang mas malinaw na itinuro sa salita ng Diyos. Pinag-isipan ng mga propeta at apostol ang temang ito. Si Kristo mismo ay tumatawag sa ating pansin sa paglago ng mundo ng gulay bilang isang paglalarawan ng ahensya ng kanyang espiritu sa pagpapanatili ng espiritual na buhay. Ang katas ng baging, na umaakyat mula sa ugat, ay kumakalat sa mga sanga, nagpapanatili ng paglaki at nagbubunga ng mga bulaklak at prutas. Kaya't ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng banal na espiritu, na nagmumula sa tagapagligtas, ay lumaganap sa kaluluwa, binabago ang mga motibo at pagmamahal, at dinadala maging ang mga kaisipan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, na nagbibigay daan sa tumatanggap na magbunga ng mahalagang bunga ng mga banal na gawa. Ang may akda ng espiritual na buhay na ito ay hindi nakikita, at ang eksaktong paraan kung saan ang buhay na iyon ay ibinibigay at pinananatili, ito ay lampas sa kapangyarihan ng pilosopiya ng tao na ipaliwanag. Ngunit ang mga pagkilos ng espiritu ay laging naaayon sa nakasulat na salita. Tulad ng sa natural, gayon din sa espiritual na mundo. Ang natural na buhay ay pinangangalagaan sandali sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, gayunpaman, hindi ito nasusuportahan ng isang direktang himala, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagpapalang inilagay na abot kaya natin. Kaya ang espiritual na buhay ay pinananatili sa pamamagitan ng paggamit ng mga paraan na ibinigay ng providence. Kung ang tagasunod ni Kristo ay lalago, sa isang taong sakdal, hanggang sa sukat ng tangkad ng kapuspyusan ni Kristo, mga taga-Efeso Kapitulo 4 versikulo 13, dapat siyang kumain ng tinapay ng buhay at uminom ng tubig ng kaligtasan. Dapat siyang magbantay at manalangin at gumawa, sa lahat ng bagay na tumutugon sa mga tagubilin ng Diyos sa kanyang salita. May isa pang aral para sa atin ang karanasan ng mga Judeong na convert. Nang tumanggap sila ng bautismo sa kamay ni Juan ay hindi nila lubos na naunawaan ang misyon ni Jesus bilang tagapagdala ng kasalanan. Sila ay may hawak na malubhang mga pagkakamali. Ngunit sa mas malinaw na liwanag, malugod nilang tinanggap si Kristo bilang kanilang manunubos, at sa hakbang na ito ng pasulong ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga obligasyon. Habang tumanggap sila ng mas dalisay na pananampalataya, nagkaroon ng kaukulang pagbabago sa kanilang buhay. Bilang tanda ng pagbabagong ito, at bilang pagkilala sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sila ay muling binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Gaya ng nakaugalian niya, sinimulan ni Pablo ang kanyang gawain sa Efeso sa pamamagitan ng pangangaral sa sinagoga ng mga Hudyo. Nagpatuloy siya sa paggawa doon sa loob ng 3 buwan, nakipagtalo at humihikayat sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa una ay nakilala niya ang isang kanais-nais na pagtanggap, ngunit gaya sa ibang larangan, hindi nagtagal ay marahas siyang tinutulan. Ang iba't iba ay nagmatigas, at hindi naniwala, ngunit nagsalita ng masama tungkol sa daan na iyon sa harap ng karamihan. Sa kanilang pagpupersage sa kanilang pagtanggi sa ebanghelyo, ang apostol ay tumigil sa pangangaral sa sinagoga. Ang Espiritu ng Diyos ay gumawa kasama at sa pamamagitan ni Pablo sa kanyang mga gawain para sa kanyang mga kababayan. Sapat na katibayan ang ipinakita upang kumbensihin ang lahat ng tapat na nagnanais na malaman ang katotohanan. Ngunit marami ang pinahintulutan ang kanilang sarili na kontrolin ng pagtatangi at kawalan ng pananampalataya, at tumangging sumuko sa pinakakatiyakang ebidensya. Sa takot na ang pananampalataya ng mga mananampalataya ay malalagay sa panganib sa pamamagitan ng patuloy na pakikasama sa mga sumasalansang na ito sa katotohanan, si Pablo ay humiwalay sa kanila at tinipon ang mga alagad sa isang natatanging lupon, na nagpatuloy sa kanyang pangmadlang mga tagubilin sa paaralan ni Tirano, isang guro ng ilang kilalang tao. Nakita ni Pablo na,
isang malaking pinto at mabisa, ang nagbubukas sa harap niya, bagaman mayroong maraming mga kalaban. Unang Korinto Kapitulo 16 versikulo 9. Ang Efeso ay hindi lamang ang pinakakahanga-hanga, ngunit ang pinaka-corrupt sa mga lungsod ng Asia. Ang pamahiin at sensual na kasiyahan ang nangingibabaw sa kanyang napakaraming populasyon. Sa ilalim ng anino ng kanyang mga templo, ang mga kriminal sa bawat baitang ay nakahanap ng kanlungan, at ang pinakamasamang bisyo ay umunlad. Ang Efeso ay isang tanyag na sentro ng pagsamba kay Diana. Ang katanyagan ng napakagandang templo ni Diana ng mga Efeso ay lumaganap sa buong Asia at sa daigdig. Dahil sa labis na karangyaan nito, ginawa itong pagmamalaki, hindi lamang ng lungsod, kundi ng bansa. Ang idolo sa loob ng templo ay idineklara ng tradisyon na nahulog mula sa langit. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na simbolikong mga karakter, na pinaniniwalaang nagtataglay ng dakilang kapangyarihan. Ang mga aklat ay isinulat ng mga taga-Efeso upang ipaliwanag ang kahulugan at gamit ng mga simbolong ito. Kabilang sa mga nagbigay ng masusing pag-aaral sa mamahaling mga aklat na ito ay maraming salamangkero, na may malakas na impluwensya sa isipan ng mga mapamaing sumasamba sa imahen sa loob ng templo. Si Apostol Pablo, sa kanyang mga gawain sa Efeso, ay binigyan ng mga espesyal na tanda ng banal na pabor. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama ng kanyang mga pagsisikap, at marami ang gumaling sa pisikal na karamdaman. Ang Diyos ay gumawa ng mga natatanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo, anupat sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit ang mga panyo o mga tapis, at ang mga sakit ay nawala sa kanila, at ang masasamang espiritu ay nagsialis sa kanila. Ang mga pagpapakitang ito ng supernatural na kapangyarihan ay higit na makapangyarihan kaysa sa nasaksihan noon sa Efeso, at may ganoong katangian na hindi sila matutularan ng husay ng juggler o ng mga engkanto ng mangkukulam. Habang ang mga himalang ito ay ginawa sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, ang mga tao ay nagkaroon ng pagkakataon na makita na ang Diyos ng langit ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salamangkero na sumasamba sa Diyosa na si Diana. Kaya itinaas ng Panginoon ang kanyang lingkod, kahit na bago ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan mismo, na higit sa pinakamakapangyarihan at pinapaboran sa mga salamangkero. Ngunit ang isa kung kanino ang lahat ng espiritu ng kasamaan ay nasasakupan at nagbigay sa kanyang mga lingkod ng awtoridad sa kanila, ay malapit ng magdulot ng higit pang kahihiyan at pagkatalo sa mga humahamak at lumapastangan sa kanyang banal na pangalan. Ang pangkukulam ay ipinagbabawal ng batas ni Mosaiko, sa sakit ng kamatayan, ngunit paminsan-minsan ay lihim itong ginagawa ng mga apostatang Hudyo. Sa panahon ng pagdalaw ni Pablo sa Efeso, mayroong sa lungsod na, ilan sa mga palaboy na Hudyo, mga nagpapalayas ng demonyo, na, nang makita ang mga kababalaghan na ginawa niya, ay kinuha sa kanila na tawagin sa mga may masasamang espiritu ang pangalan ng Panginoong Hesus. Isang pagtatangka ang ginawa ng 7 anak ng isang Skeva, isang Hudyo, at pinuno ng mga saserdote. Nang makita nila ang isang lalaking inaalihan ng demonyo, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo." Ngunit, ang masamang espiritu ay sumagot at nagsabi, "Kilala ko si Jesus, at kilala ko si Pablo, pero sino ka?" At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila, at dinaig sila, at nanaglaban sa kanila, na anupat sila'y nagsitaka sa bahay na yaon na hiyubot-hubad at sugatan. Kaya't ang di mapagkakamalang patunay ay ibinigay tungkol sa kabanalan ng pangalan ni Kristo, at ang panganib na kanilang natamo na dapat tumawag nito ng walang pananampalataya sa kabanalan ng misyon ng tagapagligtas. Ang takot ay dumating sa kanilang lahat, at ang pangalan ng Panginoong Hesus ay dinakila. Ang mga katotohanan na dati ay itinatago ay nahayag na ngayon. Sa pagtanggap ng Kristyanismo, ang ilan sa mga mananampalataya ay hindi ganap na tinalikuran ang kanilang mga pamahiin. Sa ilang lawak ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pagsasanay ng mahika. Ngayon, kumbinsido sa kanilang pagkakamali, maraming nagsisampalataya ang nagsidating, at nagpahayag, at nagpakita ng kanilang mga gawa. Maging sa ilan sa mga mangkukulam ang kanilang sarili ay lumawak ang mabuting gawa. At, marami rin sa kanila na gumagamit ng mga kahangahangang sining ay nagtipon ng kanilang mga aklat, at sinunog sa harap ng lahat ng tao, at kanilang binilang ang halaga ng mga yaon, at nasumpungang 50,000 pirasong pilak. Sa gayoy lumago ang salita ng Diyos at nanag.
Sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang mga aklat tungkol sa mahika, ipinakita ng mga nakumbert sa Efeso na ang mga bagay na dati nilang ikinatuwa ay kinasusuklaman na nila ngayon. Ito ay sa pamamagitan ng mahika na lalo nilang nasaktan ang Diyos at inilagay sa panganib ang kanilang mga kaluluwa, at laban sa mahika ang kanilang ipinakitang galit. Kaya nagbigay sila ng katibayan ng tunay na pagbabagong loob. Ang mga treatise na ito sa panghuhula ay naglalaman ng mga tuntunin at paraan ng pakikipag-usap sa masasamang espiritu. Ito ang mga regulasyon ng pagsamba kay Satanas, mga tagubilin para sa paghingi ng tulong sa kanya at pagkuha ng impormasyon mula sa kanya. Sa pamamagitan ng pananatili ng mga aklat na ito ay nalantad sana ng mga alagad ang kanilang sarili sa tukso, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito ay inilagay nila ang tukso sa daan ng iba. Tinalikuran nila ang kaharian ng kadiliman, at upang sirain ang kapangyarihan nito ay hindi sila nag-atubili sa anumang sakripisyo. Kaya't ang katotohanan ay nagtagumpay laban sa mga pagtatangi ng mga tao at ang kanilang pagmamahal sa pera. Sa pamamagitan ng pagpapakitang ito ng kapangyarihan ni Kristo, isang makapangyarihang tagumpay para sa Kristyanismo ang natamo sa mismong muog ng pamahiin. Ang impluwensya ng nangyari ay higit na laganap kaysa sa napagtanto ni Pablo. Mula sa Efeso ang balita ay malawak na ipinakalat, at isang malakas na puwersa ang ibinigay sa layunin ni Kristo. Matagal nang matapos ang apostol mismo sa kanyang kurso, ang mga eksenang ito ay nabuhay sa alaala ng mga tao at naging paraan ng pagpapanalo ng mga convert sa ebanghelyo. Masayang ipinapalagay na ang mga pag-anong pamahiin ay naglaho bago ang sibilisasyon ng ika-20 siglo. Ngunit ang salita ng Diyos at ang mahigpit na patuto ng mga katotohanan ay nagpapahayag na ang pangkukulam ay ginagawa sa panahong ito tulad ng sa mga araw ng lumang panahong mga salamangkero. Ang sinaunang sistema ng mahika, sa katotohanan, ay kapareho ng kilala ngayon bilang modernong espiritismo. Si Satanas ay nakakahanap ng daan sa libu-libong mga isip sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sarili sa ilalim ng pagkukunwari ng mga yumaong kaibigan. Sinasabi ng kasulatan na, ang mga patay ay walang nalalamang anuman. Ecclesiastes 9:5. Ang kanilang mga iniisip, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang puot, ay nawala. Ang mga patay ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga buhay. Ngunit totoo sa kanyang maagang katusuhan, ginamit ni Satanas ang kagamitang ito upang makontrol ang mga isip. Sa pamamagitan ng espiritismo marami sa mga may sakit, na ulila, mga mausisa, ay nakikipag-usap sa masasamang espiritu. Ang lahat ng nakikipagsapalaran na gawin ito ay nasa mapanganib na lugar. Ipinahahayag ng salita ng katotohanan kung paano sila tinuturing ng Diyos. Noong sinaunang panahon siya ay nagpahayag ng isang mahigpit na paghatol sa isang hari na nagpadala ng payo sa isang pag-anong orakulo, hindi ba dahil sa walang Diyos sa Israel, kaya kayo pamaroon upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron. Ngayon ay ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi tiyak na mamamatay ka. Ikalawang Hari Kapitulo 1 versikulo 3-4. Ang mga salamangkero sa panahon ng mga pagano ay may kanilang katapat sa mga espiritistang daluyan, ang mga clairvoyant, at ang mga manghuhula sa ngayon. Ang mga mistikong tinig na nagsalita sa Endor at sa Efeso ay sa pamamagitan pa rin ng kanilang mga kasinungalingang salita na nagliligaw sa mga anak ng tao. Kung maalis ang tabing sa harap ng ating mga mata, makikita natin ang masasamang anghel na ginagamit ang lahat ng kanilang sining upang manlinlang at manaira. Saan man ang isang impluwensya ay ginawa upang makalimutan ng mga tao ang Diyos, doon ay ginagamit ni Satanas ang kanyang nakakabighaning kapangyarihan. Kapag ang mga tao ay sumuko sa kanyang impluwensya, bago nila namamalayan ng isip ay nalilito at ang kaluluwa ay nadamhan. Ang payong ng apostol sa iglesia sa Efeso ay dapat dinggin ng mga tao ng Diyos ngayon, huwag kayong makisama sa mga walang bungang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay sawayin ninyo sila. Efeso Kapitulo 5 versikulo 11. Dito nagtatapos ang Kabanata 27. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.